Magandang gabi po sa kanilang lahat. Magandang gabi din po, Padre. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And of course, ang ating patron na laging pumapatnubay at nagbibigay sa atin ng pag-asa, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Palakpakan din po natin siya. 5th day na po tayo ng ating nobinaryo. Nasanay na kayong dala-dalawang pari dyan, ano? Ngayon pong pang-5 araw, siguro ang iba sa inyo, o halos na nandito, perfect attendance since day 1, no? Hindi ko sinasabing physically nandito, perfect attendance sa nobina, kasi pwede rin maging perfect attendance na nasa bahay, di ba? Dahil meron naman po tayong online, no? So, kaya pwede rin silang perfect sa kanilang pagnunubina, no? Para sa kapistahan ng ating mahal na patron. So, nasa kalagitnaan na po tayo ng ating paghahanda at mukhang decided na po tayo na makumpleto ang siyam na araw na pagnunubina, no? Hanggang kapistahan. Masaya at very fulfilling pagka nakukumpleto ang siyam na araw ng pagnunubina, di ba? Yeah. Para bagang yung simbang gabi, no? Na sinisikap natin na maging kumpleto yung siyam na araw o siyam na simbang gabi, araw ng simbang gabi, dahil talagang we feel blessed, no? We feel good, we feel rejuvenated, no? Pagka natatapos natin at nakukumpleto natin ang simbang gabi. Tulad din ngayon ang pagnunubina natin sa ating mahal na patron, no? When we are able to complete the 9 days nobina, we also feel good, no? At maging maging personal o communal prayer, pagka nakumpleto natin, I believe higit pa nating mararamdaman ang pagpapatnubay, ang pag-aaruga, ang pagbibigay ng pag-asa ng ating patrong, sabi sa patrong sinisinta, diba? So mga kapatid, sabi ko, napakaswerte ng parokyang ito na ang patron saint ay si San Judas Tadeo, no? Dahil sa kanya, sa tingin ko, ay naging isang masaya at masayahing parokya ang parokyang ito. Kahit ilang buwan pa lang ako rito, I experienced the joy here, no? Kahit sa panahon ng pandemya, ano pa kaya nung hindi pa pandemya? At ano pa kaya pagkatapos nito, no? Sa mga throwback na nakikita ko sa Facebook, ang saya ninyo, inyong mga activities sa Kawan, no? Ang saya nyo. And sabi ko, it's because of the patron saint, no? Jude means giver of joy. Diba? Yeah, tagapagbigay ng saya. So no wonder ang parokyang ito ay masayahin, no? Tadeos, ano ang ibig sabihin ng Tadeos? Ano ang ibig sabihin niyan? Generous and kind, no? So aside from being joyful, masayahin ang parokyang ito, I can see, I can feel, no? Kahit sa mga, sabi ko nga, sa mga activities nyo, mga nakaraang activities, at ang joy na ito, ibig sabihin, progresibo ang parokya. Ang isang masayang parokya ay progresibo at buhay ang pananampalataya, no? So, joy means, Jude means giver of joy, while Tadeus means generous and kind. So, Saint Jude Tadeus was very generous and kind in giving his time, his life, his all to Jesus upang siya'y maging isang alagad, isa sa 12
dalawang mga apostoles. And I believe inspired by this generosity, I know the people here are very generous. The parishioner of St. Jude are generous in kind. So that's why, no wonder, at wala po akong kaduda-duda, no? Wala po akong duda-duda, that in a very short time, a beautiful church will rise here. Wala po akong kaduda-duda, no? Sigurado po ako niyan. Sabi ng iba, nakakalula ang project na ito. Napakalaking perang kailangan na likumin para sa proyektong ito. At nandito pa tayo sa pandemya. Kaya sabi ng iba, mukhang imposible itong ating project. Kaya yung iba nag-aalangan pa, no? But again, alam natin, ang ating patron is the patron of the impossible. Di ba? The patron of impossible. Sa kanya lumalapit ang mga merong mga kaso, merong mga sakit o ano pa man, ano? No? Na parang nawawala na ng pag-asa. But with St. Jude, no place for hopelessness. No place for hopelessness. Kasama siya at sa kanyang pamamagitan, anumang sakit, anumang karamdaman, anumang problema ay may pag-asa, may solusyon, may kalutasan. But again, di natin sinasabi na siya mismo, sa kanya mismo, hindi natin sinasabi na siya mismo ang nagbibigay ng mga solusyong ito, ng kalutasang ito. Hindi po natin ginudyos si St. Jude Tadeus, no? Alam natin, siya ay intercessor lamang. Lahat ng santo ay tagapamagitan lamang. Lahat sila ay tagapamagitan lamang ng Diyos. Subalit binibigyan sila ng pribilehyo, no? The privilege to be the channel, to be the instrument of blessings. Alam natin yan, no? Ang bawat santo ay binibigyan kumbaga ng particular na karisma o kaya yung channel kung anong klaseng biyaya ang ipapadaan sa kanya. At nagkataon o hindi nagkataon talagang sinadya na para sa kanya yung mga hopeless cases, ika nga, no? Na para sa atin mga tao hopeless na pero hindi pala. Sa limitadong isip natin, akala natin wala ng pag-asa, subalit alam natin lahat ay meron pang pag-asa. Walang hopelessness, no? Kaya't sa kanya tayo dumudulog. Pagka ang problema natin ay parabang wala nang saysay, sa kanya laging may pag-asa. Ito mga kapatid, ang mensahe sa atin ng pagdiriwang na ito. Kailangan di mawalan ng pag-asa. Sa mga panahon at oras na tayo ay nahihirapan, may problema, nagugulumihan sa ating buhay, sa mga oras na parabang pasan natin ang daigdig, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pasasaat malalampasan natin ang mga paghihirap, ang mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Di ba ito din ang nangyari dito sa Ebanghelyo, sa isang nangyari sa bulag ni si Bartimeo? Di siya nawala ng pag-asa. Bagkos nagpakita ng determinasyon, ng lakas at tibay upang una, makalapit sa Panginoon at pangalawa, makahingi ng kagalingan sa ating Panginoon. Di siya nagpatinag. Naring po natin na pinagsabihan siya ng mga tao. Ano? Pinapatahimik ng mga tao. Wala po silang nagawa dahil lalo pang pinagsisigaw nitong lalaking ito si Bartimeo ang kanyang ninanais sa ating Panginoon. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At ito nga,
Ang Panginoon na puno ng habag, na mahabagin, ay ipinatawag siya. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nais ko pong makakita. Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. So mga kapatid, sa muli, ano po ang mensahe sa atin ito, ng Ebanghelyong ito? Ang di mawalan ng pag-asa bagkus magkaroon ng lakas, ng determinasyon, tulad na pinakita sa atin ng lalaking ito si Bartimeo. Di basta susuko, kahit anong paghahadlang, kahit anong pagpapatahimik, ay di nakapigil sa kanyang determinasyon na lumapit sa Panginoon at ipakita ang kanyang pag-asang makakita, may balik ang kanyang paningin. Sana all ganyan din po tayo, no? Tayo minsan konting paghihirap, bumibigay na. Konting paghahadlan ng ibang tao, susuko na. Ayaw kasi nating merong kumukontra sa atin. Pero sadyang ganyan ang buhay, hindi lahat kakampi mo. Diba? Laging merong di kakampi. Kahit nga sa loob lang ng bahay, meron dyan isang kontrabida. Diba? Lagi dyan merong isa. Diba? Nasabi din ni Father Rainier nung unang araw, kahit nga sa 12 apostol lang, meron pang isa na kumontra. Di kasundo, ano? Hindi sumang-ayon o kaya sumunod sa dapat mangyari sa 12, no? So talagang ganyan, nung ano pa kayang pwede nating mapulot na aral sa kwentong ito ni Bartimeo? Nung tawagin po si Bartimeo ng ating Panginoong Jesus, sinasabi dito sa Ebanghelyo, iwinaksi niya ang kanyang balabal. Palukso siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Mga kapatid, ang balabal po, ito po ang kanyang tanggulan. No? Tanggulan sa kanyang buhay. Kumbaga, security niya, source of his security. Although this is just only a temporary security, provisional security. Sa init o ulan, ito ang kanyang payong. Sa lamig, ito ang kanyang kumot. No? Ngunit, handa niya itong iwaksi nang siya'y tawagin ng Panginoon, iwanan. Bakit? Dahil nakakita siya ng isang mas matibay at matatag na sandigan at tanggulan. Walang iba kundi ang Panginoon. No? The real security is Jesus. Some depend on some other things. Money, wealth for the security. But they are just temporary. Hanapin natin yung seguridad na pangmatagalan. No? Security that lasts forever, no other than Jesus Christ. And lastly, nung makakita si Bartimeus, anong kanyang ginawa? Sabi dito sa Ebanghelyo, siya'y sumunod kay Kristo. Napakaganda po ng ginawa niya, no? Pagkatapos na siya'y gumaling, siya'y sumunod sa Panginoon. Nagpapakita po ito ng kanyang pagkakaiba sa ibang mga pinagaling ng ating Panginoon. No? Ang iba ay humingi at sila'y binigyan, pagkatapos ay umalis. Di man nga lang nagpasalamat. They came, they received, and they left. Ngunit ito po si Bartimeo na iba. Iba siya, dumating, humingi, at sumunod. Hindi lang naibalik ang kanyang paningin, ngunit tinanggap niya ang liwanag ni Kristo. So the eyes of faith, kaya't siya'y sumunod. Ito din po ang hinihingi sa atin, mga ginigiliw kong kapatid.
ang sumunod sa Kanya, ang patuloy na sumunod sa Kanya, sa pagtalima, sa Kanyang mga utos, sa patuloy na pagpapatnubay ni San Judas Tadeo. At alam natin kung magagawa natin ito, makakamtan po natin, no? Magiging magandang kinabukasan natin. Tunay na magandang kinabukasan ang mapapasa atin. Tadeo,